Kung akala mo hindi ka pwedeng yumaman dahil wala kang negosyo, mali ka. Kung iniisip mo na para lang sa negosyante ang yaman, mali ka ulit. At kung naniniwala ka na hanggang dito ka na lang dahil empleyado ka, gusto kong makinig ka ng mabuti. Hindi lahat ng tao ay para sa pagninegosyo at hindi lahat ng nagninegosyo ay yumayaman. Maraming tao ang pumapasok sa pagninegosyo hoping na kikita agad sila. But in reality, mas marami pa ang nalulugi. Bakit? Dahil una pa lang mali na kaagad ang mindset, walang strategy at kulang sa kaalaman. Pero kung ikaw yung tao na takot sumubok sa negosyo pero gustong umasenso sa buhay, panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Dahil sa video na to, pag-uusapan natin ang 8 paraan paano yumaman kahit wala kang negosyo. Hindi ito yung gasgas na payo na mag-ipon ka lang o mag-invest ka. Ito yung real talk pang long term at pang totoong buhay ng Pilipino. Kung ready ka nang baguhin hindi lang ang income mo kundi ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera, simulan na natin. Let's go! Number 1, huwag kang maging replaceable. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi yumayaman ang karamihan ay dahil madali silang palitan. Masakit pakinggan pero totoo. Kapag bukas pwede ka nang tanggalin at palitan ng mas mura, mas bata o mas mabilis, wala kang magagawa. Sa totoong mundo, hindi ka binabayaran sa sipag, binabayaran ka sa halaga mo. Kapag pareho lang ang kaya mong gawin sa karamihan, pareho lang din ang bayad sa'yo. Kaya kahit gaano ka kasipag, kung replaceable ka, limitado ang income mo. Ang tanong ngayon, anong ginagawa mong paraan para hindi ka madaling palitan? Ang mga yumayaman kahit walang negosyo ay may isang bagay na pare-pareho. May value sila na mahirap hanapin. Hindi sila basta employee lang, sila yung tipo ng tao na kapag nawala, ramdam ng sistema. Kung gusto mong yumaman kahit wala kang negosyo, kailangan mo itong itanong sa sarili mo araw-araw. Ano ang ginagawa kong mas mahalaga kaysa sa kahapon? Hindi ka yaman sa dami ng oras na ginugugol mo sa trabaho. Yayaman ka kapag mahalaga ang contribution mo. Number 2, gawing training ground ang trabaho, hindi final destination. Maraming Pilipino ang galit o sawa na sa trabaho nila at valid naman yon. Mababa ang sahod, mataas ang stress at paulit-ulit ang ginagawa araw-araw. Pero hindi napapansin ng karamihan, ang trabaho ay hindi lang paraan para kumita. Isa rin itong classroom sa totoong buhay. Kung empleyado ka, may libreng access ka sa systems, processes, decision making, cash flow at management mindset ng isang negosyo. Ang tanong ngayon, natututo ka ba o naghihintay ka lang hanggang uwian? Yung mga taong yumayaman kahit walang sariling negosyo, hindi lang sila pumapasok para sumahod. Ginagamit nila ang trabaho para obserbahan kung paano talagang gumagalaw ang pera. Hindi sila kontento na sumunod lang sa utos, kundi iniintindi nila kung bakit ganon ang sistema, saan napupunta ang kita at sino ang tunay na kumikita. Kapag naiintindihan mo kung paano kumikita ang isang kumpanya, kahit wala kang negosyo, nagiging mas matalino ka sa pera. At kapag mas matalino ka sa pera, mas nagiging malinaw ang landas mo papunta sa pagyaman. Number 3, matutong magbenta kahit hindi ka salesperson. Ang kakayahang magbenta ay hindi lang para sa mga salespeople. Ito ay isang mahalagang life skill na dapat matutunan ng lahat. Sa totoong buhay, araw-araw tayong nagbebenta ng idea, ng sarili nating kakayahan at ng halaga na kaya nating ibigay. Kapag marunong kang magbenta, mas nagiging malinaw ang komunikasyon mo at mas naiintindihan ng ibang tao kung bakit kanila dapat pakinggan at pagkatiwalaan. Hindi ito tungkol sa pagbebenta ng sapilitan, kundi sa pag-unawa ng pangangailangan ng kausap mo at pag-alok ng solusyon. Kahit empleyado ka, kailangan mo pa rin ibenta ang sarili mo sa interview, sa promotion o sa bagong responsibilidad. Kahit sa negosyo o side hustle, hindi gagalaw ang produkto o serbisyo kung walang marunong mag-present ng value nito. Ang mga taong umaangat sa buhay ay hindi laging pinakamagagaling, pero sila ang marunong magpaliwanag kung bakit sila ang tamang piliin. Kapag natutunan mo ang tamang paraan ng pagbebenta na may respeto, tiwala at malinaw na intensyon, mas dumarami ang oportunidad na kusang lumalapit sa iyo kahit hindi ka pa kailanman naging salesperson. Number 4, mag-build ng high value skill. Hindi lahat ng skills ay pantay-pantay. At ito ang hindi agad naiintindihan ng karamihan. May mga skill na kahit anong sipag at tagal mo gawin, mababa pa rin ang bayad dahil madali itong palitan at marami ang kayang gumawa. Mayroon namang skills na kahit hindi ka araw-araw nagtatrabaho, malaki ang balik dahil kakaunti lang ang may kakayahan nito. Dito pumapasok ang konsepto ng high value skill. Isang skill na mahirap matutunan,
hindi agad napapag-aralan at hindi agad basta-basta namamaster. Karaniwan kakaunti lang talaga ang tunay na magaling dito, pero mataas ang demand sa market. Kapag may high value skill ka, hindi mo kailangan maghabol ng trabaho o oportunidad dahil kusa itong lumalapit sa'yo. Mas nagiging malakas ang posisyon mo sa usapan, mas mataas ang bayad at mas malawak ang options mo. Hindi ka yayaman sa pagiging average at kapareho ng karamihan. Ang tunay na pagyaman ay nangyayari kapag pinili mong maging rare, yung klase ng tao na may kakayahang magdala ng malaking value kahit saan ka mapunta. Number 5. Gamitin ang social media sa tama. Para sa karamihan, ang social media ay libangan lang, pang-scroll, pang-aliw at pampalipas ng oras. Pero para sa mga taong yumayaman, ito ay isang tool. Hindi mo kailangang sumayaw, mag-trending o mag-viral para kumita online. Ang kailangan mo lang ay gamitin ito sa tamang paraan, bilang platform para mag-share ng value, ideas at kaalaman na may silbi sa iba. Kapag ginamit mo ang social media para magturo, magbahagi ng insights at magpakita ng tunay na expertise, unti-unti ka nagiging credible at pinagkakatiwalaan. At kapag pinagkakatiwalaan ka ng audience, nagiging digital asset ka. Ibig sabihin ng oras at effort na nilalagay mo ngayon ay may kakayahang magbigay ng balik kahit matagal na itong naipost. Isang video, post o idea ang pwedeng magtrabaho para sa iyo kahit tulog ka, nasa bakasyon ka o busy ka sa ibang bagay. Ang social media ay hindi sayang sa oras kung tama ang gamit. Nagiging puhunan ito kapag sinadya at may direksyon. Ang tanong ngayon, ginagamit mo ba ito bilang libangan lang o bilang kasangkapan para sa pangmatagalang pag-angat sa buhay? Number 6. Mag-invest ng oras para matuto sa pera. Maraming Pilipino ang takot o naiilang kapag usapang pera na. Pero ito ang totoo, hindi ka yayaman kung hindi mo naiintindihan ang pera. Hindi mo kailangan maging accountant o finance expert para umasenso. Ang kailangan mo lang ay basic understanding kung paano talaga gumagalaw ang pera sa totoong buhay. Kailangan mong malaman kung paano kumikita ang pera, kung saan at paano ito nawawala, at kung paano ito pwedeng palaguin sa tamang paraan. Ang malaking pagkakaiba ng mayaman at hindi ay hindi lang sa laki ng kita, kundi sa kakayahang mag-handle ng perang pumapasok. Maraming tao ang malaki ang sweldo pero laging kapos dahil wala silang kontrol sa gastos at desisyon sa pera. Kapag hindi ka marunong mag-manage ng kinikita mo, kahit gaano pa kalaki ang pumapasok, mabilis din itong lalabas. Minsan hindi mo pa namamalayan. Pero kapag marunong ka sa pera, kahit maliit ang kita, napapalago mo ito at naging mas stable ang buhay mo. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pagkita, kundi sa pagiging responsible, maalam at intentional sa bawat pisong dumadaan sa kamay mo. Number 7. Understand the power of leverage. Ang leverage ay isang mahalagang konsepto sa pagbuo ng yaman dahil ito ang paraan para kumita ng mas malaki nang hindi mo kailangan doblehin ang pagod, oras o sakripisyo mo. Sa halip na umasa lang sa sipag at mahabang oras ng trabaho, ginagamit ng mga successful na tao ang leverage para palakihin ang resulta ng bawat effort nila. May iba't ibang uri ng leverage na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Una ay skills, kung saan ang isang mahalagang kakayahan ay pwede pagkakitaan ng paulit-ulit. Pangalawa ay technology na nagbibigay daan para maabot mo ang mas maraming tao sa mas maikling panahon. Ang pangatlo ay network, dahil mas mabilis umusad ang oportunidad kapag may tamang koneksyon. At pang-apat ay systems na nagpapagana ng kita kahit hindi ka laging present. Kapag oras lang ang puhunan mo, natural na limitado ang kikitain mo dahil pareho lang ang oras ng lahat. Pero pag marunong kang gumamit ng leverage, mas lumalaki ang epekto ng bawat galaw mo. Kaya ang mga yumayaman kahit walang sariling negosyo ay hindi lang puro grind. Marunong silang mag-isip ng mas strategic at gumagamit ng leverage para umangat. Number 8. Build your network as soon as possible. Hindi lahat ng oportunidad ay makikita mo online o basta lalabas sa social media. Marami sa pinakamagagandang pagkakataon sa buhay ay ibinibigay, hindi ina-advertise, at kadalasan ay napupunta sa mga taong pinagkakatiwalaan. Dito pumapasok ang halaga ng network, dahil ito ang nagsisilbing shortcut sa mga oportunidad na matagal mo nang hahanapin kung mag-isa ka lang. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng backer o padrino, kundi sa reputasyon at tiwala na nabuo mo sa paglipas ng panahon. Kapag kilala ka bilang responsible, maaasahan at may integridad, kusa kang naiisip ng mga tao kapag may bagong proyekto, trabaho o negosyo. Hindi mo rin kailangan ng napakaraming kakilala. Mas mahalaga ang tamang koneksyon kaysa sa dami.
Mas mabuti ang maliit pero solid na circle na may malinaw na values at goals. Ang mga tunay na mayayaman ay bihirang nag-iisa sa pag-angat. May ecosystem sila ng mentors, partners at allies na nagtutulungan, nagtuturo at nagtutulak sa isa't isa pataas. Sa ganitong paraan, mas nagiging mabilis at mas sustainable ang pag-unlad sa buhay. Kung umabot ka dito, gusto kong ipaalala sa iyo ito. Hindi ka mahirap dahil kulang ka. Mahirap ka dahil hindi mo pa ginagamit ng tama ang meron ka. Naniniwala ako na hindi lahat ng tao ay para sa pagninegosyo. At kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw magnegosyo pero gustong yumaman, kailangan mo ang mga ito. Tamang mindset, tamang skills at tamang strategy. At higit sa lahat, kailangan mo ng aksyon. Kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video na to, ay pwede pakilike naman at mag-comment ka na rin kung alin sa walong yan ang kaya mo agad simulan. At mag-subscribe ka na rin kung gusto mo pa ng mga ganitong video. Dahil dito pinag-uusapan natin ang pera, mindset at pag-angat sa buhay. Real talk para sa totoong Pilipino. Kita-kits sa susunod na video. Peace!